Tama ba itong naririnig natin mga kababayan? Mukhang naguguluhan tayo dito sa sinabi ni Kaufman. Na anya mga kababayan, ang kanyang confidence daw na mapapauwi si PRRD via interim release ay 100%. 100% ha? Meaning, siguradong sigurado kapag makakausap niya ang ating presidenteng singagba mga kababayan. Si BBM. Dahil kapag nagkataon daw, iimbitahin siya ni BBM mga kababayan. Pupunta daw siya ng Palasyo Malacanang, sabi ni Kaufman. Mag-uusap daw sila. At sasabihin daw niyang, oh, lubayan mo na si Digong and let him live in peace. At kung mangyayari daw yan mga kababayan, 100% ang kanyang confidence na marirelease si PRRD via interim release sa ICC. What? Paano yan mangyayari? Paano mangyayaring nasali si BBM mga kababayan? Kabilang ba siya sa mga judges? Panoorin niyo po ha at intindihin po natin mga kababayan kung anong ibig sabihin niya. Attorney, on a scale of 1 to 10, how confident are you that the Philippines still has a viable path 1 to 10, bring ha? former President Duterte back home? What factors support that level of confidence? Between 1 to 10? Yes. I would say 100. Wow! Oh, 1 to 10 lang ah. Ginawa pang 100 mga kababayan. Overconfidence na ito. So meaning, sure na sure siya mga kababayan na mapapauwi si Tatay Digong. Kung, eto ha, pakinggan nyo, dito tayo naguguluhan mga kababayan. If President Marcos would invite me to Manila? Kung iimbitahin si Kaufman sa Manila. Delikado yan. Kapag maiimbita ito sa Palasyo Malacanang mga kababayan, wag Kaufman, baka maalok ka doon. You want some? Ha? Wala tayong tiwala dyan sa mga Marcos mga kababayan eh. Kapag iimbitahin itong abogado ng ating presidente, kalaban nga nila ang mga Duterte mga kababayan. Alam naman natin ang galawan ng mga Marcos, di ba? At hawak pa nila ang kaban ng bayan. They have all the money. And then, Kaufman, anong gagawin mo? I'd sit down with him. Uupo sa tabi mga kababayan. I-televise mo ha kapag mangyayari yan. Dapat the whole encounter ninyo dapat naka-televise. Ayaw naming malusutan na baka mayroong mangyayaring negotiation na hindi namin magugustuhan. Sit down with him ha. And I'd explain to him that nothing will happen if he allows my client to go back to Davao. He's an old man. If he allows my client to go back in Davao, bakit? Dito tayo naguguluhan mga kababayan. Ano pa ang role ni BBM sa pagdidesisyon mga kababayan sa interim release si PRRD? Di ba supposedly, trabaho yan ng mga judges? Ano yan, Kaufman? Anong ibig mo sabihin? So kung papayag si BBM, papayag din ang mga judges? Bakit? Hawak ba ni BBM ang mga judges sa ICC? Ha? Anong ibig Let sabihin him mo? live out his life in peace, quietly, and don't interfere with him. Oh, yan lang daw sasabihin mga kababayan niya. Allow my client to go back in Davao, live in peace, let him live quietly, and don't interfere with him. Yan lang daw ang sasabihin niya. 100% na daw siya mga kababayan na confident na makakalabas via interim release si PRRD. Ha? So yun lang pala ang kailangan. Parang magmamakaawa tayo kay Bangag mga kababayan na papayag siya dyan. Siya ba ang judge ng ICC? Siya bang pang-apat? Tatlo lang di ba mga babae? Si BBM ang pang-apat? We understand, attorney, that Senator Bakit? Marcos also came here twice already because she wanted... O, andyan pa ang si Mangga mga kababayan, ang super ate. Alvin, bakit hindi mo i-clarify? Paano mangyayari iyon? Oh, na makakalabas si PRRD kung papayag si BBM. Gayong ang desisyon na iyan mga kababayan ay nakasalalay sa mga judges. Need to have a meeting with the former president and it was not approved by the ICC. Si Amy mga kababayan daw ang tanong ni Alvin mga kababayan nang gustong pumasok doon sa ICC para makausap si PRRD pero hindi pinayagan. Ang nangyari mga kababayan, ang nakausap ni Amy si Kaufman. Si Kaufman ang kanyang nakausap mga kababayan. Ano kayang sinasabi ni Amy kay Kaufman? By the way, si Amy, hindi pa tayo 100% din na nagtitiwala dyan ha. 50-50. Is the wait, should it be allowed by the ICC, this particular meeting, will it have an impact? Once again, there are certain judicial decisions which have been taken which I'm not allowed to comment on. Thank you, attorney. Last question. Nahang tayo dun mga kababayan eh. Bakit walang explanation? Sige.
Baka sa susunod mga kababayan, ipapa-elaborate yan kay Kaufman. Bakit mo nasabi naman na kung papayag si BBM, ay posibleng makakauwi? 100% confident na makakauwi si PRRD via interim release. Next time, Alvin, pakisabi na, kindly explain why. Dahil hindi talaga namin makonect mga kababayan Paano nasali si BBM sa desisyon ng interim release ni PRRD? So, ibig sabihin si BBM ang may desisyon yan? Si BBM talaga ang may hawak ng bola? Do you have a message for the Filipino people who are closely following the ongoing proceedings before the International Criminal Court involving the former... Message. Di ba palaging message ng Kaufman mga kababayan? Respect the judicial process, respect the ICC, respect the judges. Binanata ni Sara mga kababayan. Binanata ni Sara. Ano nang mensahe mo ngayon? Hindi mo na yun magagamit. Ibinanata na ni Sara President Rodrigo Roa Duterte. Yeah, here I'm going to use the Vice President's words. Take heart, be strong. Wala na yung respect na daw mga kababayan. Judiciary process. And pray for his release. The interim Yan! Mas mabuti pa yan, Kaufman. release is granted, will former President Duterte be placed under arrest only during the pre-trial phase, or will it continue throughout the entire trial if the charges are confirmed? One would hope that it will continue throughout the whole trial if charges are confirmed, obviously. Attorney, Sana nga, sa September ba yun mga kababayan? Make or break yan mga kababayan kung tutuloy ang kaso o hindi. Sana nga hindi ma-confirm na may basihan yung mga charges ni PRRD. Dahil kapag nagkataon mga kababayan, parang dismiss na mga kababayan. Makakauwi na si Tatay Digong. Antayin na lang natin mga kababayan. And by that time, pasasalamatan natin si Kaufman kung mangyayari iyan mga kababayan, na makakalabas si PRRD nang hindi niya kinakausap si BBM. Hindi siya umupo katabi ni BBM. Dahil delikado, Kaufman, huwag kang lumapit sa mga taong iyan. Alam natin ang mga balahibo ng mga taong yun, mga kababayan. according to the report, the ICC has disclosed 1,253 items of evidence related to alleged crimes against humanity involving the former president. Have you had the opportunity to review these materials in full? If so, what is your legal assessment or overall impression of the strength and credibility of the body of evidence? Yan ang estilo nila mga kababayan. More than 1,000 evidences. And each evidences mga kababayan is thousands of page. Meaning, hundreds of thousands of pages yan na kailangan nilang i-review. Yan ang estilo ng mga malalaking firm mga kababayan. Kaya yung mga mayayaman, kadalasan mananalo dahil lulunurin nila mga kababayan ng mga dokumentos yung kanilang kalaban, and then wala nang time, malulusutan nila. At kaya humahaba mga kababayan ang mga trial dahil mahihirapan ang mga judges, mga kababayan, sa review ng mga dokumento din. Babasahin pa nila yan isa-isa. Kaya tumatagal ang kaso, mga kababayan. Well, you talk about 1,000 or so items that have been disclosed. However, each one of those items sometimes contain up to 100 or even 200 pages. Every 1,000 daw na items, mga kababayan, of evidences, and each item contains 100 to 200 pages. Ang dami! So it's an immense amount of information. It's disclosed electronically, and we have means and methods using the court's information technology systems to analyze that evidence, to perform keyword searches, to focus in on I-chat-GPT na lang yan. aspects of the case that are interest us for promoting the former president's defense. I'm not going to comment on the strengths and the weaknesses. I'm not allowed to. However, we are busy learning that evidence. We have a short amount of time to do it. Kaya nga, short amount na lang mga kababayan para doon sa mga hundreds of thousands of pages of evidences. And then, ang unfair lang mga kababayan, pumayag ang ICC na i-extend ang deadline na magbigay ng evidence ng prosecution. Sila ang atat tapos hindi pala ready ang kanilang mga evidence. We have a fair idea what we want to argue at confirmation, but once again, that's strategy, which I shan't be disclosing in a media interview. Yes. Do you believe political motivations, either locally or in the Philippines or within the ICC itself? Ang sabi nga niya mga kababayan ay si BBM, tunay na dyan, prosecution. Are influencing the pace or direction of the... Yun pala siguro mga kababayan, Dahil sinabi ni Kaufman na ang totoong prosecution dito ay andun sa Malacanang nakaupo. Yan siguro ang kanyang mga kababayan, justification, yung sinabi niya kanina. Dahil naniniwala siya na
si BBM ang nasa likod ng prosekusyon talaga na ito. So kung iaatras sa prosekusyon, matitigil din ang kaso. Sana na ganun ha, sana ganun. Kaya kailangan ma-explain niya. Tayo na lang ang nag-explain at nag-speculate dito mga kababayan kung anong ibig sabihin niya. Proceedings. Well, once again, I don't get into politics. That's not my Pero job. ayaw niya ng politics. Pero sinabi mo na dati na ang real prosecutor here is Bongbong Marcos. Ngayon ayaw na niya mga kababayan makisawsaw daw sa politika. To start making pronouncements. I've said my views in the past Yun na. regarding the political motivation behind former President Duterte's current presence in The Hague. But beyond that, I'm not going to comment. Okay. Sige. Sana nga ito si Kaufman mga kababayan, sana nga ngayong paparating na pre-trial ni PRRD, mapadismiss na niya at papalakpakan natin itong si Kaufman mga kababayan. O anong masasabi niyo dito? Post your comments below.